Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay si Carl J. Jusano, ang leader ng pangkat na ito. Ngayong araw, kami po ay magpepresenta ng aming pananaliksik na pinamagatang Pananaw ng mga mag-aaral sa Antas Sekundarya ng Vicente Aguilar National High School. Bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang aking mga kagrupo. Ito ay sina Jennifer Casamayor, Nika Kabaging, at Angelica Argelias. Unang kabanata, Kaligiran ng Pag-aaral. Ang kurikulum ayon kay Ragan at Shepard ay isang daluyang magpapadali kung saan ang pag-aaral ay may responsibilidad na paghahatid, pagsasalin at pagsasaayos ng mga karanasang pampagkatuto. Sa pamamagitan ng kurikulum, ang mga mag-aaral na isasama sa karanasang pang-edukasyon at tunay na magkakatulong sa pagpapaunlad ng sitwasyon ng lipunan. Ayon kay Mendoza, ang sistema ng edukasyon sa Filipino o tertiaryang curriculum sa wikang Filipino upang ang pagkatuto ng estudyante ay lalo't higit pang magkatugon sa mga pangangailangan ng isang lokal o global na mamamayan. Malaki ang papel na ginagampanan ng wika sa paghahatid ng maayos at makabuluhang mensahe at paghubog ng sariling pananaw ng mag-aaral at iba pa. Paglalahad ng suliranin. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino 11 sa Antas ng Sekundarya ng Vicente Aguilar National High School sa panuruang taong 2021 hanggang 2022. Upang maisakatuparan ang layuning ito, sisikaping masagot ang mga sumusunod na katanungan. Unang katanungan, ano ang pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino 11? Pangalawang tanong, ano ang pananaw sa pagtuturo sa Filipino kapag nauri ayon sa kasarian at katayuan sa buhay? Ikatlo, mayroon bang makabuluhang pag-aaral sa pagtuturo ng Filipino 11? At ang ikaapat, mayroon bang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mag-aaral sa pag-aaral sa Filipino 11 kapag nauri ayon sa kasarian at katayuan sa buhay? Hypothesis ng pag-aaral. Batay sa inilalahad ng mga suliranin, ang mga sumusunod na null hypothesis na isinasaayon sa 0.5 alpha na antas ng kabuluhan. Una, walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa Filipino 11 kapag nauri ayon sa kasarian at katayuan sa buhay. Banghay theoretical. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay malaman ng mga guro ang kakayahan at kahandaan nila sa paglinang ng kaalaman sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga mag-aaral sa Antas ng Sekundarya sa Vicente Aguilar National High School. Ang perception o pananaw ay walang iba kundi ang kakayahan ng isang guro mag-uugnay, magbigay ng kahulugan o magpapaliwanag ng isang masidlang karanasan. Ang Choryang Gestalt ang siyang magpapatunay na ang pagtanggap o pagsagot ng isang tao sa isang bagay o kalagayan ay batas sa kung paano niya nasilayan, napansin o nadama. Nangangahulugan na ang relasyon o ang ugnayan ng isang tao, bagay ay nakabatay sa kung ano ang kaniyang nakita at natutunan na aral mula sa karanasan. Banghay konseptual. Ipinakita sa figura una ang konseptual na balangkas ng pag-aaral. Ang balangkas ay nagpapakita ng pagtutugma ng mga salik ng pag-aaral. Ang malayang salik ay binubuo ng kasarian, katayuan sa buhay, at kinihang strand, at ang malayang salik ay binubuo ng pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino. Malayang salik, kasarian, katayuan sa buhay, at strand. Ang di malayang salik ay ang pananaw ng mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino. Figura una, estimatikong diagram na nagpapakita ng ugnayan ng malaya at di malayang variable o salik. Kahalagahan ng pag-aaral. Ang resulta ng pananaliksik na ito ay magsisilbing instrumento ng mag-aaral, magulang, DepEd, guro na nagtuturo sa K-12 at maging sa mga sumusunod na mananaliksik. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay sumasaklaw sa pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng asignaturang Filipino 11 sa Antas ng Sekundarya sa Vicente Aguilar National High School sa taong panuruan
2021 hanggang 2022. Ang mga taga-tugon ay mag-aaral na palambang na pinili mula sa Vicente Aguilar National High School. Tatayain ang mga mag-aaral sa Filipino 11 ang pagtuturo ng wikang Filipino sa antas sekundarya. Ginamit ang palarawan o deskriptibong uri ng pananaliksik sa pag-aaral na ito. Sa palarawang pang-estadistika, ginamit ang bahagdan, frequency count at katampatang tuos at t-test. Titiyakin ang pagkakabalido ng mga talatanungan sa tulong ng pagtataya ng mga dalubhasang guro. Ikalawang kabanata, mga kaugnay na literatura at pag-aaral. Ang kabanatang ito ay may 3 bahagi. Una, mga kaugnay na babasahin. Pangalawa, nakalimbag at di nakalimbag na sulatin. At pangatlo ay ang buod. Ang teoryang ginamit sa pananaliksik na ito ay teoryang Gestalt. Ang buod. Binigyan din sa aklat ni Palma 2009 ang mabisang katangian ng curriculum at papaano pinaunlad nito ang pagtuturo ng asignaturang Filipino. Ito ay nakaplano, ipinapakita ang mga layunin ng pag-aaral at inayos ang mga paksang aralin. Inihanda ang araling tatalakayin alinsunod sa paksang aralin. Kung ang pag-aaral ni Gilea ay may layuning talakayin ang proseso at paraan ng pagtataya sa mga guro sa kasalukuyang pag-aaral na ito. Nilalayon ng mananaliksik na alamin ng pananaw ng mga mag-aaral tungkol sa mga layunin at paksang aralin na ginamit ng guro sa pagtuturo ng Filipino 11 sa antas sekundarya. Ikatlong kabanata, disenyo at metodolohiya ng pag-aaral. Ang kabanatang ito ay naglalahat ng mga taga-tugon, disenyo ng pag-aaral, instrumentong gagamitin sa pananaliksik, pamamaraan sa pagkuha ng datos at pang-estatistikang mga datos. Layunin ng pag-aaral na ito na alamin ang pananaw ng mga mag-aaral ukol sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa antas ng sekundarya. Disenyo ng pag-aaral. Gagamitin ang palarawan o deskriptibong pag-aaral ayon ito kay Sylvia 2000. Ang palarawan o deskriptibong pag-aaral ay isang kapaki-pakinabang na metodo na nagbibigay ng impormasyon o kaalaman na maaring pagbabatayan na makaagham na paghatol. Lokasyon ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay sinagawa sa Vicente Aguilar National High School. Ito ay matatagpuan sa Barangay Abaca, San Enrique, Iloilo. Tinatayang may 13.7 kilometro na layo mula sa Pasig City, Iloilo. Taga-tugon ng pag-aaral na ito ay bubuin ng mga mag-aaral sa Filipino 11 ng Vicente Aguilar National High School sa taong panunuruan 2021 hanggang 2022. Bilang ng taga-tugon. Ang magiging taga-tugon sa pag-aaral na ito ay ang mag-aaral ng Vicente Aguilar National High School na mag-aaral sa Gas Emerald. Kagamitan sa pagtitipon ng datos. Ang kagamitang talatanungan ang pinakamabisang instrumento sa pagkuha ng datos sa pag-aaral na ito. Ang instrumentong ito ay mga katanungan na may kaugnay sa suliraning inihanda ukol sa pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng Filipino 11 sa antas ng sekundarya. Ang talatanungan ay sasagutin ng mga mag-aaral batay sa kanilang sariling pananaw. Ang instrumento ay nakabatay sa pananaw sa pagtuturo ng wikang Filipino. Ang talatanungan ay sasagutin ng mga mag-aaral kaugnay sa layuning nais matamo at sa antas ng pagtalakay ng mga paksang aralin ay sinagot ng mga sumusunod: napakataas o lubusang natamo, katamtaman o bahagyang natamo, at mababa o hindi natamo. Ang iskala ng mga kasagutan at ang kaukulang deskripsyon ay ang mga sumusunod. Ang iskala 4, ang deskripsyon nito ay lubusang natamo o napakataas. Sa pangatlo, ito ay natamo o mataas. At sa pangalawa, ito ay bahagyang natamo o katamtaman. At ang una ay hindi natamo o mababa. Pamamaraan sa paglikom ng datos, ang mga mananaliksik ay naghanda ng sulat sa punong guro at maging sa mga respondente na humihingi ng pahintuan
pahintulot na payagan na makapagawa ng pag-aaral. Ang mananaliksik ay magbibigay ng mga talatunungan sa mga mag-aaral upang tugunan nila ang mga talatunungan na inihanda ng mga mananaliksik. Ito ay kukolektahin at ang mga datos ay ilalagay sa SSPS data matrix upang suriin. Pang-istatistika at pagsusuri ng mga datos. Ang mga datos na kinokolekta dinaan sa pagsusuri at pagpapakahulugan gamit ang bahagdan, frequency count, katampatang tuos at t-test. Bahagdan. Ito ay ginamit upang matukoy ang distribusyon ng mga taga-tugon ng mga mag-aaral mula sa 2 pangkat ng baitang 11 ng Vicente Aguilar National High School. Frequency count. Ang frequency count ay ginamit upang malaman ang bilang ng mga kasagutan sa bawat item ng talatanungan at bilang ng mga taga-tugon sa bawat kategorya na variable na ginamit sa pananaliksik. Ang katampatang tuos. Ang katampatang tuos ay ginamit para mabigyang kahulugan ang bawat item ng talatanungan at nang matukoy ang pananaw ng mga mag-aaral sa pagtuturo ng wikang Filipino sa antas ng sekundarya ayon sa 2 kategorya. Ito ay layunin pang instruksyonal at ang mga paksang aralin.